umiiyak si Baste, naiistriktuhan po si Baste sa ating Pangulo, mga kababayan. Ako nakikita ko si Baste, yung mana kay dating Pangulong Duterte. Tatay niya di ba? Tatay niya. Yung tipo ho bang uunahan ka ng sindak? Uunahan ka ng pagka nakita kita, sasampaling kita. Yung parang ang dating Pangulong Duterte naman magduelo tayo. Tapos hindi ka naman pala pupuntahan doon sa pinag-usapang duelo o doon sa lugar na pagdudwelohan. Yung tipo ho bang gano'n, mga kababayan? Malambot. Sabi ho dito ni Baste Duterte, mga boss chief sir, hindi talaga stricto yung presidente natin pagdating sa peace and order. Kaya pala, diyan sa Davao, halos linggo-linggo, nakakahuli ng bulto-bulto. No, siguro kulang ho yung salita na bulto-bulto, mga kababayan. Dahil billion-billion po Pinakamaliit na nakita ko na nahuli sa Davao na mga ipinagbabawal na gamot, mga kababayan, 44.4 million. Yung iba, kalahating bilyon. Yung iba, billion-billion. Samantalang ho, mga boss chief sir, droga ang isa o pangunahin, no, na dahilan kung bakit po walang peace and order o kung bakit po hindi mapayapa ang isang lugar. Tapos sasabihin po ni Baste Duterte na malapit na pong mawalan ng pwesto sa Davao, no? Kung manalo siya pagka vice mayor. Makakabalik siya. Pero bakit ba bakit ba inunahan ni dating Pangulong Duterte to? Alam naman kasi hindi kakayanin yung talagang mambabatas. Si Baste mukha lang mambubutas. Di ba? Matatalo, Kaya sabi siguro ng dating Pangulong Duterte, ako natatakbo dyan, baka pati Davao mawala pa sa atin. Kaso, yung naririnig natin mga balita mga boss chief sir, mukhang tagilid daw ang dating Pangulong Duterte diyan sa Davao. Di ba, Ma'am Brenda Barton, Tina B, at Aida Ancheta? A lot of crazy things are happening in this country right now, especially crimes. Tatanungin ulit natin sila, mga kababayan. Nasaan ang ebidensya? Ano ang datos mo dito? Saan mo nakuha yung mga balita na yan? Parang kasalungat ng mga ibinabalita sa malalaking mga media. Yun po, hindi naman po mga papasira yun, mga kababayan. Di ba? Hindi naman po nila isasaalang-alang yung napakalalaking kumpanya nila para lang mag-fake news, mga bossing. Ewan ko lang doon sa Net25, yung Net25 na napapadalas yung pag-ano nyo dyan, yung pag-turn off ng notification nyo dyan sa Net25. Masakit ba? No? Masakit ba na hindi tinatanggap ng tao yung mga sinasabi nyo dyan? Kasi kayo no? Pinalabas nyo pa dyan. Pinalabas nyo pa si Marcoleta dyan, no? Si Boy No West Philippine Sea. A lot of crazy things are happening in this country right now, especially crimes. Kaya nagkakaroon tayo ng ganito because lenient talaga yung ano. Wala ka man narinig talaga ang presidente threatening criminals. Hindi naman kasi ganyan ang Pangulo, no? Hindi kagaya nung si dating Pangulong Duterte, papatayin ko kayo! Yung mga gano'n, no? Yung mga nanggagalaiti na mga senaryo. Wala puro gano'n lang. Yung mga natokhango, maliliit na mga user. Maliliit na pusher. Hindi nabigyan ng pagkakataon para mabuhay na maayos. Ang mga binubuyo nila, laman-laban, maliliit ho. Di ba? Ang ating presidente, hindi na kailangan ng ganyang baste, no? Ang ating presidente, basta trabaho tayo. Di ba, Ma'am Priscilla Ramasamy? Mukhang hindi ko na nabigyan ng pagkakataong basahin nyo kay Atty. Claire. Ako na yung re-rest back dito kay Baste.
Sabi niya dito, sabi ni Attorney Claire, saan niya ba nakuha ang mga data? Yung mga facts na binabanggit na lenient ang kasalukuyang administrasyon. Yun din ho, mga kababayan. Mahilig lang po kasi itong mga ito, no? Yung kampo ng mga Duterte, mga bossing, magsasalita, no? Wala naman pong ebidensya. Magsasalita ng, oh, ganito si Bongbong Marcos, adik yan. Hanapan ng ebidensya, wala namang maipakita. Umabot pa ng 1 taon yung ebidensya nila. Palpak pa, sablay pa. Hindi pinansin ng taong bayan. 2 araw pinag-usapan, pinagtawanan pa sila. Oh, di ho ba? Diyan, mahilig yung mga yan. Bakit ho? Tuloy-tuloy sila ng ganun. Kasi po, merong tinatawag na mga DDS na sinasabi ni Attorney Larry Gadon. Yung mga DDS na yan, bobo daw yan. Sabi ni Attorney Larry Gadon yun, ha? Ako paminsan-minsan sabi ko. O, di ba? Na kapag ka bumuka yung kanilang bibig, ay maniniwala na po. Pati nga yung pati nga yung AI generated na may sculptor daw po na matanda na umukit nung kay Pangulong Duterte, AI na lang ho, pinaniwalaan pa. Oh, ay nako, Diyos ko Lord. Siguro ho, libutin mo yung buong mundo, wala kang makikita na kasing utu-utu po ng mga DDS, mga bossing. Ay nako. Oh, tuloy natin. Bago magbintang at magparatang, si Mayor Baste, patungkol sa di umano'y leniency ng Pangulo, tignan niya muna at aralin mabuti. No? Makipag-usap sa mga abogado para malaman ang totoong records. Oh? Mas mataas ang crime rate sa panahon ng kanyang ama. Rektahan. Totoo naman mga kababayan. Di ba? Ay, Diyos ko. 2016 ba o 2017? Yung nagkaroon ng award ang dating Pangulong Duterte, most corrupt daw ho. Si Baste, masabi lang. Wala na ho kasing masabi ang mga yan. No? Kaya panay ganyan na lang ho yan, mga bossing. Panay salita, sa mga kakampi naman nating mga DDS, hindi naman kailangan. Hindi naman kailangan ng ebidensya. Okay na sila. Basta masabi ko, Baste Duterte ako Digong ako Di ba Max Safe at Shiro Kansaki at Delia Rosario? At si Chaudero, mga Duterte naman, lenient sa China. Di ba? Ma'am Brenda Bartol. Sabi ni Jerome Lopez, Boss Mark, ilabas mo ang baho ng Duterte. Sabi ni Jerome Lopez sa Cavite. Tayo naman po, mga kababayan, bumabase lang po tayo doon sa mga balita, bumabase lang po tayo doon sa mga ibinalita na hindi ho tayo nangunguna kagaya ng mga DDS na, ganito si Marcos, pati ho yung pagsisiping daw nung Pangulo at asawa ng Pangulo, alam nila may katatluhan daw po sa Diyos ko Lord. Paano mo naman nalaman yun? Di ho ba? Hindi ho tayo kagaya nila, mga bossing. Di ba? Dito lang tayo sa katotohanan at dito lang tayo sa, kumbaga, re-reactionan natin yung mga bali-balita para maiwas po tayo doon sa mga nagpapakalat ng fake news. Di ba? Alona Alejandro at Robelio Balsita. Tuloy natin ho yan, mga bossing. Meron pa ding sinasabi ho si Baste Duterte dito, ha? O, pakinggan nyo ho. O, tuloy. Naunsa man mo? O, ito po si Max. Si Max. Diyos ko. Hindi. Si Baste. No, ito po si Baste, mga kababayan. Pogi daw po si Baste. Sabi po ng mga DDS. Iba talaga nakikita ko. Hawig ni Baste si Max di ba? Game! Mga tao yan, tapos patulan mo pa talaga, congressman ka. Naunsa man mo? Hayaan nyo, democracy man freedom of speech. Kung nasaktan kayo, Hayaan lang daw po. Kasi nagtatago sila doon sa salitang demokrasya, mga kababayan. Kaso yung mga pinagsasasabi po nila, diyan pa lang po doon sa mautog nila, mga bossing. Wala naman po ka-ebidensya. Lahat po below the belt, mga kababayan. Puro bintang. Puro paninira.